Good morning mga Hagri TV! Ako po ang inyong millennial vet friend na si Doc Dandy dito sa Alagang Avli Biocare. Ang pag-usapan natin ngayon is all about yung mga common na heart diseases in pets, most especially with regards to the cats and dogs. So meron tayong mga tinatawag na congenital and hereditary na diseases. So sa mga congenital diseases, yun yung mga 5% siguro. Pero sa mga acquired is nasa 85 to 95%. Ngayon, ang differences nila is yung mga congenital is nade-develop siya while yung mga fetus is nasa loob pa lang ng nanay nila and present siya kapag halimbawa is naipanganak na sila. Sa hereditary naman, pwede kasing naitatransfer from mother hanggang papunta doon sa fetus. From 85 to 95%, yun yung mga lumalabas na sakit while they age. Pinaka-importante na malaman ng inyong veterinary doctor para kung kinakailangang i-stop or hindi na i-breed yung mga lahi na yon. Kadalasan, mga na-encounter ko dito sa clinic is merong mga butas yung upper chamber ng puso, katulad ng atrial septal defect. So, nagkakaroon ng mixing yung oxygenated sa unoxygenated blood. Ibig sabihin, yung dugo na may laman na may kasamang oxygen na galing sa lungs, at the same time yung dugo na walang oxygen na pupunta pa lang sana sa lungs para sa oxygenation is nagmimix sila at umiikot sa buong katawan. Kaya ang nangyayari is pwedeng kulang yung oxygen na umiikot sa katawan ng ating mga pets. Kaya doon lumalabas yung mga signs. Next naman na pinaka-common is yung tinatawag na patent ductus arteriosus. Ang nangyayari naman dito is yung blood vessel na papunta doon sa buong katawan at the same time yung blood vessel na part ng papunta doon sa lungs is bale merong butas or meron silang connection. Kaya ang nangyayari, nagmimix ulit yung dugo. Yun, which is nalalaman lang yun through mga diagnostic test. Ngayon, sa acquired defects naman na nakukuha nila habang tumatanda sila is ang pinaka-common is yung tinatawag na degenerative mitral valve diseases na kung saan is parang nangangapal yung valvula. Hindi nakakapagsara ng maayos yung valve na dapat magsara. Kaya, kumbaga, is bumabalik or nagkakaroon na lang ng regurgitation yung mga blood na instead na umikot sa tamang pag-ikot niya is bumabalik na lang siya sa pinanggalingan niya. Ang mga very common naman sa large breed natin is ang tinatawag na dilated cardiomyopathy na kung saan yung muscle ng left lower chamber ng puso ng ating alagang hayop ay nagiging manipis siya kasi ang nangyayari sa kanya is nai-stretch naman siya. Kaya instead na mag-pump siya ng maayos, hindi siya nakakapag-pump ng maayos dahil sobra siyang nag-stretch or naging manipis. So ano yung mga common naman sa mga pusa? Very common ang hypertrophic cardiomyopathy sa cats natin na kung saan yung muscle naman doon sa left ventricle ng ating pusa ay nangangapal siya. Kaya ang nangyayari sa kanya is instead na sa part ng left ventricle is meron sanang dugo na maiipon doon is hindi nakakapag-ipon ng dugo kasi nangapal na yung muscle. Hoping na meron kayong natutunan sa introduction pa lang ng pagkakaroon ng problem sa heart. So, ang susunod na pag-uusapan natin sa next episode ay i-broaden natin with regards doon sa mga common na acquired. Ibig sabihin, yung mga nakukuha ng mga ating alagang aso kapag sila ay tumatanda. Muli, ako po ang inyong millennial vet friend dito sa Alagang Avli Biocare. Basta Alagang Avli Biocare, alagang may kalidad yan.